Hi! Welcome back to my YouTube channel and it's your boy, BP host Ian. And kung hindi ka pa updated sa aking mga videos na i-upload, just click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos na i-upload. And for today's video, tayo ay pupunta sa Sagada with the whole gang. Ayan na. Ready na kami pumunta sa Sagada ngayong gabing ito. Time check, it's 10:30 in the evening. So, approximately 5 hours, almost 6 hours going to Northern Blossom. Yun muna yung plano namin punta. So, from Bulacan, here in Bulacan, going to Northern Blossom, and Northern Blossom going to Sagada. So, tara, samahan nyo kami sa magiging lakad natin today. It's all DIY, and I hope you like this video. And yes, so after 6 hours drive, narating natin ang Northern Blossom, itong Atok Benguet. Dito tayo ngayon sa Atok Benguet, ang Northern Blossom. Sobrang lamig guys. Napabili kami ng gloves, ng bonnet, everything. And sobrang lamig. Dumating kami mga around, mga around 5 a.m. Pero ang open ng Northern Blossom is 6 a.m. pa. So ngayon 6 a.m. na. Sobrang lamig, grabe. Dito na tayo. Nag-yelo. Hindi eh. O, kulay green talaga siya eh. Nag-yelo yung mga yung some of the flowers nag-yelo. Diba? Ang ganda dito. Ang dahil bulak-bulak. Grabe. Wow, look at the sunset, guys. Diba? Ganito agad ang view mo. Diba? Umagang-umaga, ganito agad ang view mo. Wow. Wowie. Super wow. Dito pa lang yan. Unang stopover pa lang natin yan dito sa Atok Benguet. So, nasa Benguet na tayo, no? Nalagpasan na natin kanina yung zigzag. Wow! Ganda. Ganda, guys. Super ganda. Ang entrance dito is 250 per person. 250 per person.
Tapos iba pa yung environmental fee nila. Magkano yung environmental fee? 50 pesos isa. So, dalawa kami, 100 pesos. Look. So, ayun. Kung gusto niyo makita yung buong place na ito, camera montage. Pasok! And on your way out, makakakuha kayo ng free coffee and free na pandesal. Yes. Dito sa Northern Blossom. So, kasama siya sa binayaran ng entrance na 250 pesos. Dahil gulang. Very good scenery. Ang ganda. The best. Yung ibang hindi nakikita talaga, dito nyo may kita. Sobrang lamig. Sobrang lamig naman talaga. And doon natatapos ang ating Northern Blossom. So pupunta na muna tayo sa susunod nating destinasyon. Samahan nyo kami. Let's go! So, from Northern Blossom, nandito na tayo ngayon sa Sagada. Yes! So, additional 3 hours from Northern Blossom, from Atok Benguet. Nandito na tayo ngayon sa Sagada. Tayo ay magpo-proceed na agad-agad sa kanilang, ano nga yun? Panyocan Trail. Yes, Panyocan Trail na kung saan approximately 2 hours direct from the church. So marami tayong makikita ngayon. Pupunta tayo sa mga river. Pupunta tayo sa hanging coffins. Ano pa ba? Yung church. Basta lahat yun makikita nyo today. Ngayong araw na ito. Mamaya. Kita nyo rin ang Marlboro Hills, Sumaging Cave, at iba-iba pa. So, samahan nyo lang kami doon. Ngayon, maglalakad tayo paakyat. Papunta doon sa meet up natin ang ating tour guide for today. Ayan. Puntahan natin siya. Katulog na kasi kami kanina. And nga pala, itong tour na to, gagawin namin ngayon is sa halagang 1,000. Exclusive na yon for the both of us. Dalawa kami. Ngayon ako.
Hingal na ako. Kasi pataas yung, halos lahat dito is pataas. Pataas at pababa. Bundok na bundok siya. Ayun, namit na namin si Kuya Aaron. Now, start na kami mag-trek. Makakahabang trek to kasi marami tayong makikita. Dito sa tour na to. Tour package na kinuha na kami. So, try natin siyang pagsama-samahin lahat sa isang video lang. Yung sa loob ng 3 araw. Isamahin natin lahat sa isang video lang. So, we have a plan. Then, napumunta sa Sumaging Cave, sa Marlboro Hills, Blue Soil. Ayan, marami pa tayong pupuntahan. So, ngayon, trek muna tayo. Papunta tayo ng simbahan ngayon, ha? Samahan niyo kami. Wow. American missionaries kasi yung before 1900. Almost 50% of its survives. Pero rinespect nila ang kultura at tradisyon ng mga yung unang simbahan na sa harap dati, mas maliit siya. Gawa sa mga kahoy. Pero nasira. Kasagsagan ng gera. Kaya po ginera dito. Napalitan ng mas malaki. Pwedeng tingnan mo. Diba? Narinig nyo si Kuya. Yung tour guide. Mga ano lang to, mga 5 minutes walk lang pero puro assault. Nandito na agad tayo sa number 1 destination natin. Is the church. Ayan, sobrang ganda ng church. Tingnan natin sa loob. Diba? Look at their church here in Sagada. Ay, i-stop ko. Sana makita nyo dito yung hangin cafe. Masyado malayo eh. Sabi niyo, sa bawat cave daw dyan, merong alibing. Bawal sumikap. Tahimik lang tayo. This is a sacred place daw. So, hindi tayo makakasigaw ng malakas. Ay! Ayun na! Yung viewpoint niya, pero bababa tayo. Ayun na, nakita ko na. Ang hanging coffee. Hagay na ba? Sana makita nyo. Makita nyo from afar. Zoom mo. Yun siya. Pero sa ngayon, hindi na kasi ginagawa. Yan yung mga unang practice nila. Kasi patong-patong. Hindi tulad ng hanging coffins na late lang yun. 300 to 500. Binigyan ka climbing. Pwede. Maganda yan. Kung yan yung kakay. Kasi no time limit. Kasi pag ganito, tapos kapan nyo na maglalaro, lugi kayo. Oo nga naman. Kung yan yung kakay nyo, pag pagod, babaulit kayo.
Ayun na. So approximately, mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Parating na ang hanging coffins. Wow! So bawal maingay. Tahimik lang tayo. Ito siya, guys. Ito siya sa aking likod. Pinalitan yung kawaw. Inilikot yung buto. Kaya yun yung dalawa. Bago nga. Oo, makita. Dapat sana, dapat malaglag. Parang maliliit po. Yun, pero lahat mga matatanda, yung mga maliliit, siyempre, kasi magtatanda yung isang tao, mag-shrink. Tapos, babaluktot na. Hospital position. Tataka din kami kung alam nila noon yung style ng fetus. Kaya ganun naka-fetal position sila. Halos yan po lahat na nakaganon. Yung mga maliliit. Kasi yung mga bata, ibang lugar sila, hindi nila hinahalo. Ito elderly, mga matatanda. Yung iba nakahiga. Yung Apo. Yung mga maliliit, mga hayok kong ganon. Tapos kasi yung average age ng mga elders dito abot ng 100. Wow. Yung pag may namatay, may part ng upuan, sandalan, yung nahulog yung upuan niya mismo. Pinapaupo kasi yung patay, paglalamayan. Tapos tatalian para hindi mahulog. Underneath, nalagyan ng basin para tutuloy yung katas. Tapos kung sila ng mga dahon, yun yung ilalagay sa mga butas ng katawan. Tapos yung sabi ko nga, yung dito, yung mga bahay, gawa sa grass. Sa loob, doon gagawin yung mga ganito. Hindi pa uso yung mga ipopost hindi pa uso yung mga cellphone na karamihan ganito. Siyempre, kasi madaling sabihan yung kukuha ng video kasi tututok pa yung camera noon eh. Mga video, igaganon pa. Pwedeng upswag. Pero ngayon, yung cellphone, pwedeng itago. Pwede na. Maya, doon pala, post nila. Yun yung ayaw ng mga family members. Pero kung baga sa mga ritual at ceremony, ginagawa pa rin sa kanila. Tulad ng mga namatay sa COVID. Siyempre, hindi maiwasan na kahit hindi COVID, nasabing ganun. Nilibing agad. Nung maluwag na, pupunta na yung elder sa bahay, gagawin na yung ritual at ceremony. Hindi pwedeng hindi nila gawin. Kasi Kaya tradition lahat po, may ginagawa pa rin yung tradition. So we are done in the hanging coffins. Ngayon, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pero, sunod lang tayo kay Kuya. Ating tour guide. Trek. Trek lang ng trek. Exercise. And very nature loving. Kasi hindi masyado pwede mag-ingay. Kasi this is a sacred place. Ito yung kanilang sacred place. Hindi tayo makapag-ingay. Parang lang sa yogurt pero hindi yogurt. Kami yung mga din, siguro dito. Kaya, malakas. Sinantado mo, grabe na. Pero, siyempre, unan yung makakita ng gano'n. Nagulat din ako ganun. Sa amin, pandayan sa amin. Pero sa inyo, okay lang yung sakit ng bagyo na gano'n. Pero yun. Yung okay pa, yung halsema. Pero nung nakita mo, grabe. Yung pinadaan ng... Pasok ata tayo sa cave. Ano kung papasok tayo sa cave? Look. Oh my gosh. Ay,
Hindi tayo papasok. Lalo na yung pag parang Kala ko papasok tayo. Hindi pala. Nadaan mo. Thank you Lord, wala na akong gout. Thank you Lord, wala na akong gout. Kung hindi, may gout ako, hindi ko ito magagawa. Look guys, sobrang ganda. Grabe. Imagine, for about 1,000 pesos, 2 hours to 4 hours trek, may iikot nyo ang buong Sagada. Ang kanilang burial grounds, ang sacred places, at ang kanilang mga caves. Parang may maliit lang na butas. Kaya pag may bagyo, umaangat yung tubig hanggang taas. Look guys. Kaya hindi nila ginawang burial site yan kasi napupuno ng tubig pag may bagyo. Maliit lang kasi yung butas niya, hindi parang sumaging cave talaga na malawak. Saka yung loob niya malawak yan, maliit lang kaya hindi niya kaya yung volume ng tubig pag rainy season ng may bagyo kaya tumataas yung tubig. Oh, Kaya hindi naging burial site. Sa taas, dami dyan. Pero covered ng mga damo na. Saka hindi nandito tayo sa isang coffee shop. Pero mostly, mga drip coffees. Mga drip coffees yung mga kinakater nila. Oh. Drip coffees, French press, buy the teas. Meron din silang binibentang mga whole beans, grounded beans. Tapos may lumapit na pusa sa akin. Meow. Pusa lang siya lumalapit sa mga guest dito. Bumibili kasi kaming kape. Ngayon, kaupo pa ako dito sa labas ng coffee shop. Actually, native coffee shop siya. Ayan. Tapos, ito na siya. Ito na siya. Oh, wow. Cute yan. Ito siya. Super confident sa akin. Narinig yung nahingal ko. Grabe, puro assault. Pero doon na natapos ang aming trail or the Panyakan Trail. Tomorrow, so tayo na Marlboro Hills. Ano pa yun? Blue Soil. Sa umaga yun hanggang mga alas 10 siguro. Tapos sa hapon, 2 cave. Sumaging cave. Yung isa, basta bukas. Abangan nyo na yung bukas. So again, yung tour natin kanina cost 1,000 para sa aming dalawa. Pero pwede rin yun, alam ko, 8 packs, no? 10 packs. 10 packs siya for 1,000. Marami kayong pwedeng gawin. Hindi lang kami ginawa yung iba kasi medyo delikado na, medyo hapon na. So hindi na namin siya ginawa. Ginawa lang namin yung mga usual lang sa ang cave and everything. Diba? Yes. Ano, parang maganda to. Ito oh. Ito maganda. Pang travel. Namimili na, wala pa. Kakasimula pa lang. Ano ba? Bibili ka? Isa lang bibili mo. Bibili ka. Isa lang bibili. Ano pa? What else? Nalagyan ng tablet. Yan magagamit pustahan. Sige, kuha ka isa.
Kuha ka isa. Kaya ko nun. Mimili siya. Ito po. Tapos. Kuha na ba tayo nito? Dalawa. Isa sa Taguig. Ay, 3 for ano? Doon, 3 for 100. Tatlo na. Baka pwede iba. Ayan, iba.